Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kaya alam nyo, bakit ho minumura ni President Digong at mga putok sa buho galing ho kay Ben Tulfo, itong mga animal na tawag ni Digong, ito yung mga namihasa nung panahon na mga dilaw. Sila ho yung namimihasa ng mga kontratista. Noong panahon ng dilaw na lumami ho ang kanilang sinasabing kultura at pagiging animal ng mga bidders dahil sila yung mga dilawan at lumaganap ho ang kanilang kapangyarihan at saklaw na pag hindi ho sila, kumbaga natalo ho sila sa hukuman pagdating sa mga bidding na yan, abay tinatakbo ho sa hukuman. E ang siste, sabi ni Digong, kayong mga animal ng mga kontratista, mga putok sa buho, makinig kayo. Nasa unang aklat yan ni President Digong sa talata 5. Ito ho'y sa talata 5, yung mga minumurang mga putok sa buho, mga animal tawag ni President Digong, kayong mga bidder na namihasa, na talagang namihasa, naging spoiled brat kayo, ng panahon ng dilaw na ginagamit yung lakas ng hukuman, dadalhin nyo sa hukuman para mapatigil yung proyekto na naantala yung proyekto, hindi lang naantala yung proyekto na bababo yung proyekto. Example ho dyan, yung MRT. Example ho dyan, mga kalsada ho na kung saan substandard everyday. Makikita nyo na lang ho yung sinasabing katiwalian at doon mararamdaman mo kasi yung mga kontratista ng mga putok sa buhong minumura ni President Digong, ang tawag sa kanila, mga animal. Kasi yung bidding nung panahon ng dilaw, panahon ni Notpa, makikintabi yung mga ulo ng mga yun, si Abaya, sila ho yung bidding, pag natalo, dadalhin sa hukuman at matitigil yung bidding, yung bidding na antala yung proyekto. Maayos na kayo! Animal daw, mga animal daw kayo. Alam nyo bakit? Dahil hindi naman kayo mananalo talaga sa bidding, racket nyo lang, modus nyo lang. Dadalhin sa bidding, dadalhin nyo sa hukuman, kayo mga talunan, para maantala yung proyekto, kung sinong nanalo na bidding niyon, makikipag-areglo na lang sa inyo para matuloy na lang. Ngayon, pag nakipag-areglo sa inyo, eto na, nabababo yung proyekto, yung kalidad ng sinasabing proyekto, kasi nahahati doon sa inyong mga sinasabi natin, eto yung mga SOP, mga putok sa buho kayo, kung tawagin kayo ni President Digong, mga animal. Paano lumawak yung sinasabing mga animal nung panahon ng dilawan ng mga kontratista na bababoy yung sinasabing mga infrastruktura natin na hindi natutuloy, maraming nakatenga dyan. Si President Digong has his marching order, umayos kayo. Magkaroon man tayo ng constitutional crisis, sabi ni Digong, kapag ito ito na sinunod na natin, yung sinasabing patupad na yung the golden years of infrastructure, build, and build. Pagkatapos sa mangyayari, maglalabasan naman kayo mga putok sa buhong mga produkto ng dilaw ng mga kontratista kayo. Ngayon pa lang, nilantad na kayo ni President Digong. Maayos kayo. Hindi matitinag itong si President Digong na kahit dalhin nyo sa hukuman, doon kayo kakyaw-kyaw. Abay, sabi ni Digong, subukan nyo pati yung hukuman. Hindi raw siya susunod kasi pag nagbuisit siya ngayon, kasi kita mo nga naman, trilyones ho eh. Malamang nakaabang na naman yung mga kontratista na yun. Ngayon kayo mga kontratista, mga katsokaran, mga politiko, mga dilaw din, at yung iba sa inyo, nag-iba ng kulay, tumakbo na sa sinasabing bakuran ni President Digong, ganun pa rin si President Digong. Alang-alang sa bayan. Pag may ginawa na sinasabing infrastruktura, huwag kayo manggulo. Kung gusto nyong gamitin ang hukuman na yan ang modus ninyo, kasangkapan ninyo yung mga potok sa buhong mga husgado, ngayon pa lang sabi ni President Digong, sasabihin ko yung mga sheriff at yung mga sinasabi nating mga pulis, huwag sundin ang hukuman. Bay, delikado na huto. Nagbanta po si President Digong, gusto niya ng martial law? Bay, ibang usapan.
Narinig nyo ba? Kaya ho, buisit si President Digong. Alam nyo bakit mga boss? Dumami ho kasi mga sinasabing, ito na ho yung kultura nung araw ng panahon ng dilaw. Kapag natalo, dalhin sa hukuman, hindi matutuloy yung sinasabing proyekto kahit may nanalo na kasi patatagalin sa hukuman. Nakikipagsabuatan yung ibang mga putok sa buhong mga husgado doon sa natalong kontratista para mag-usap, kakausapin ngayon yung winning bidder kasi syempre hindi niya magagawa yung proyekto para lang matuloy, abay, usap tayo. Ngayon, yung winning bidder na wala nang kapanapanalo, wala namang pera, abay mangungumisyon. Consumption ngayon yung sinasabing nanalong bidder. Siyempre, nanalong bidder, malaki ngayon yung paparty niya kasi may husgadong loko-loko. Meron pang itong kontratistang sabihin na animal kung tawagin na President Digong kung pag-uusapan ng komisyon ang nasisira yung proyekto. Sino ang kawawa? Di si Juan de la Cruz.